Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Yes, eto na. Yes. Magandang hapon mga kapatid. Ikaw ba'y naghahanap ng problema? Dito mo mahanap yan at sabay-sabay nating solusyonan. Ako inyong tagabuyong at your service, Mondi Lopez at Lamnedis. We can count on them pagdating sa pakikisawsaw. Ang mga sawsawerong Team Puti! Team Puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Yan, lakas pa, lakas! Puti, very good! Ay nako, hindi kami magpapatalo dyan. Pero syempre, ako naman ang inyong guest co-host, always with a smile na nambubuyo, Jess de Los Santos. Handa na rin mapabilang sa usapan ng aking Team Pula! Pula! Ang hina naman nun. Di ba? Puti! Papatalo ba kayo? Eto na. Kaya simulan na natin ito. In 3, 2, 1. Face to face, harapan! At straightforward na mga payo, sagot nila yan. Ang ating harapang tagapayo, ang ating legal expert, Attorney Lorna Kapunan. At Dr. Love, Brother June Banag. At syempre, ang ating resident psychologist, Doktora Camille Garcia. At tawagin na natin ang ating pambansang referee, Corina Sanchez Roas, Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Thank you po. Ayan, magandang hapon kapatid at welcome sa programa kung saan mayroon kayong kasangga. Ano mang gusot yan, bibigyan natin yan ng liwanag basta face to face. Harapan! Ayan! Woo! Ay! Ano ba yun? Bakit ganon? Ano yan? Nagbayad ba kayo ng kurye? Ay! Technical! Ano ba yun? Ay tayo dyan. Nagbabayad ba tayo ng kuryente dito para sa studio? Bakit nawawal? Ay! Oh! Yan ang kinatatakutan ng ating nagre-reklamo. Yon pala. Ginigimikan nyo kami, direk ha? Kaya, dako ha? Dahil ang kanyang kuryenteng deload, ito pong ating makakausap ngayon, nagbabadyang maubusan ng laman dahil daw ng hindi pagbabayad ng kanyang nakikikabit na kapitbahay. Sumatag yung kabit-kabit na yun. Damay-damay nga sila kung ang kuryenteng prepaid, not paid. Ayun. Aba! Chillax lang si Churva! Pagbabayad sa kuryente niya, binabaliwala! Kaya si Nanay Monique, sobrang problemado na! Ano niya, bisyo niya, yan, pagsusugal. Siguro kaya hindi na siya nakakabayad. Tapos lakas din kasing mag-inom. Tapos siguro sa lalaki niya din, ganyan. Ako yung napeperwisyo, kami ng mga kapatid ko, puro abono na lang. Totoo, napuputulan sila pag di nakakapayag si turba ng kuryente. Kaya minsan nagtatalo-talo sila pag di nakakapagbayad. Teka! Paano na ito, Churva? Lights on ba o tuluyang lights off na? Nangyayari pala ito sa mga pinakamahihirap na mga komunidad. Yung pwede kang bumili ng kuryente na 100 piso isang araw. No? So ito po'y karaniwan sa mga sari-sari store at pwedeng magbayad ng cash sa Meralco
o kaya gumamit ng mga e-wallet, okay? So sa kasong ito, nagmamagandang loob para magkakuryente ang kanyang kapitbahay. Ngayon, siya ang napeperwisyo. Eto na ang nagrereklamo. Nanay Monique, humarap ka na! Ayan si Nanay. Nay, kumusta ka na? Ito po mabuti. Anong problema mo? Nirereklamo ko po si Churba. Si Si Churba po. Chorba. Ang pangalan niya si Chorba. Oh. Tapos, okay, di ba? Okay. Totoong pangalan, totoong pangalan, Totoong Chorba. pangalan. I Talagang like her totoong name. pangalan niya. O tapos, anong nangyari? Hindi po siya nagbabayad ng kuryente load. Load lang po yung kuryente namin. Okay, teka muna. Kasama mo siya sa bahay? Hindi po. Kapitbahay mo siya. Tapos, nangungutang. Ano po, yung pinakabitan ko lang siya ng kuryente para meron siya. Ikaw nag-aabono. Opo. Ikaw ang nag-aabono. Para magkakuryente siya. Hindi ko na nga po siya inaano sa deduct eh. Okay. Magkano yung deduct? Minsan po umaabot ng 800. 800? Kada buwan yun eh. Teka muna, magkano ba ang binabayad na kuryente? Halimbawa sa isang araw, magkano? 4 po kami. Tapos nagpapaload kami ng 300. Tapos kinabukasan, wala na rin yun. So 4 kayong bahay, 300 na halaga ng Isang kuryente. buong araw yun. Oo, Tapos oo. ma'am, kinabukasan wala na. Wala na. So yung kung parang 300 divided by 4, parang ano? 75. Oh, ang galing 75 mag-mathematics. yan, Palakpakan natin si Mondi. Puti. Ang galing. Ay, wala kinalaman yan sa argumento Ako po yung nag-process ng load. Mathematics lang yon. Okay, so mga 75 pesos isang araw, depende pa sa konsumo. Opo. Magkano na umabot ang abono nyo? Siguro nasa 500 na po pera yung penalty. Penalty. Magkano yung utang ni Chorva? Sa kuryente lang po. Oo. Nasa 500. 500. Bakit meron pa bang iba? Doon po sa tindahan. Magkano naman sa tindahan? Siguro umabot ng 3,000 kasi may mga alak eh. Pinangiinom niya sa mga lalaki niya eh. Kayo naman palang nagpapautang. Hindi po pa, umutang siya sa mga apo ko pag wala ako, doon siya nangungutang. Tapos pinambibili lang ng alak. Sa mga lalaki niya. Ay, grabe naman yun, Nanay Monique. Okay, yung iba sa atin kasi hindi alam kung paano ba itong kuryente load o K-load. Kaya ide-demo natin ngayon paano nga ba naloloadan itong prepaid kuryente na hindi natin alam. Marami po dito sa mga mahihirap lang na barangay available, pwede ka palang bumingi ng tingi-tingi na kuryente, no? Parang sigarilyo, parang glutathione. O eto, panoorin ninyo, ha? Paano mag-load ng Meralco Kuryente Load? Buksan ang e-wallet app. Pindutin ang bills. Pindutin ang electric utility. Hanapin ang Meralco Kuryente Load. Ilagay ang service ID number. Ilagay ang amount na nais i-load. Pindutin ang continue. Pindutin ang pay. May matatanggap na text confirmation. Successful! Na-load na ang Meralco Kuryente Load. Ayun naman pala ang paraan yon. Nanay Monique, gaano na katagal kayong nagpapakabit sa kuryente? O May nakikikabit? 8 years na po. Mga 8 years. 8 years. Okay. Ngayon ka lang nagka-problema sa singilan. Opo. Ngayon lang. Kaya medyo nawiwindang siya. So, ikaw lang po ba ang nagbibigay ng ganyang klaseng pakikikabit? Meron po din sa kapitbahay namin, kaya lang nag-aaway-away din talaga sila. Ay, nag-aaway-away kasi hindi nababayaran. Ayun. Kasi nga, pag Oo. yung isa hindi nakabayad, lahat sila walang ilaw. Mondi, ayun ang ating ebidensya. Pwede ba natin kunin yon? Eto na. Etong po ang listahan ng mga utang. Baka may Mondi po dito. 4,000 daw yung Mondi. Sa ate ko rin. 4,000. Kung gusto mong masolusyonan, maaga tayo uuwi, bayaran mo na lang si Eto. nanay. Para solve na. Oo. Maghati kayo ni Jessic, 2,000 Kaya kayo. na ni Mondi yan. Ayan. Ayan.
Churba. Ayan, no? May August 10. Ayan, pakita natin. Hindi masyadong kita, pero ayan ang pangalan ni Churba. At pagkatapos, eto lahat. Tingnan nga natin, Yossi. Gin. May gin. Kuryente load po. Kuryente load. Ayan, kitang-kita. Kuryente load August 10. ulit. Ayan. Tapos, mga Yossi pa rin. Okay, so, ito naman yung mga pang-araw-araw, ano? Pwera sa gin. Hindi ako bumibili ng gin. So, umabot na po ito ng halos 4,000. So, tuluyan na nga bang not paid ang prepaid kuryente ni Nanay Monique? Ipapaliwanag natin yan mamaya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Harapin mo face to face. Pula. Siya na ang nakikabit ng kuryente at nangutang. Pero siya pa ang galit. Eh, grabe eto naman. na. Churba, humarap ka na. Ayun, si Churba. Hello, Churba. Yes, ma'am. Good afternoon. Oo. So, Churba, ano ngayon ito? Medyo mahaba-haba yata ang listahan. Yes, ano? ma'am. Pero mga kunwari, 700 pesos lang, hindi mo kaya yung 700 pesos bayaran? Actually, ma'am, nagtrabaho ko dati sa New World Hotel Makati. Bago lang ako natanggal, ma'am. Ngayon lang magbubuwan lang po. Kasi sa trabaho ko kasi, ma'am, dati, graveyard kami. So, kailangan namin uminom para makalakas din sa resistensya namin, ma'am. So, Okay unfortunately... ang vitamins nila, ha? Yeah. At Doc Camille, agree ka ba? Para lumakas ang resistensya, kailangan uminom? Actually, yung iba kasi yun ang ginagawang pamamaraan yung sinasabi after, lalo na yung mga sa call center agents para daw madaling makatulog dahil kasi nahihirapan sila. Pero hindi yun yung tamang paraan Lalo kang sabihin na natin kung mayroon kang problema, lalo kang malulunong sa problema mo dahil kasi depressive ang mga alcohol Ayon, depressive. Tapos mas mahirap pang gumising kinaumagahan. So bakit ka natanggal? Hindi ka nga gumigising. Actually, nagkasakit na po ako, man. Finding ako na I got liver cirrhosis po. Ay, So, actually, ma'am, ito siya, ma'am. So, siguro natanggal ako sa depression ko, ma'am. Inom pa rin ako ng inom. So, minsan nakakaya na makatimunit na di ko nabayaran yung utang. Para sa side ko, ma'am, nakakaya, ma'am. Kasi mabait naman siya sa amin, Nakakaintindi siya. bakit ka naiiyak, Chorba? Dahil sa kalagayan ko ngayon, ma'am, na wala akong kakampi actually. I'm from Mindanao, wala akong relative sa Manila. So wala akong malapitan na mag-anak. So tinuring ko siyang nanay, kaso lang dumating kami sa point na kahiyaan kami dahil sa utang sa kuryente load, utang sa tindahan ko. Nasanla ko nga cellphone ko dahil para lang mabili ko sa gamot ko sa liver cirrhosis na essential is very expensive talaga siya, ma'am. Pero alam mo, yung sakit mong yan, kagagawan mo. Yes, ma'am. Maganda pa kulay mo. Ang cirrhosis, pagka medyo nandyan, dilaw na ang kulay ng balat mo. Dumaan na rin ako niyan, ma'am. Pero Actually, pwede pa daw maagapan. Maagapan pa po. So siguro ngayon medyo maganda na kasi kulay ng mata mo, pati ang iyong balat. Laylo lang daw sa sigarilyo, inom, yun lang po talaga. Baka hindi dapat laylo. Talaga stop na po talaga. Ano yun, Doc Camille? Bakit yun na nakalagay doon sa listahan, yung alak at saka Yossi, di ba? Ito yung dati pa, na matagal lang hindi nababayaran. Okay. Alam niyo, sir, yung sa cirrhosis na yan, kung papunta doon, kailangan din pati yung nutrition nyo Pag-iingatan nyo rin Hindi lang Tama ito tungkol po, Doc. sa pag-inom ng alak at saka Yossi. Kailangan din syempre yung tamang nutrition at saka siguro, pagdating sa ganyan, marami naman pong sangayang ating gobyerno na makakatulong sa inyo. Pwede ka naman naming tulungan. Yes, ma'am. Hindi lang kami, pwede ka namin ilapit sa barangay para... Pero kailangan mo rin tulungan ng sarili mo. Nanay, anong naaawa ka rin ba kay Chorba? Hindi ako naaawa. Bakit hindi ka naaawa? Kasi nakikita ko siya, laging may kasamang lalaki. Depression po, ma'am. Ma'am, actually, ma'am, makakasama ko yan. Pupunta sila sa bahay, inom ng alak. Kung yayain ako. Pero actually talaga, ma'am, yung cash nila, kinukuha ko para lang may baon ng anak ko bukas, may pagkain kami, pero inuutang ko sa kanya po, yung totoo lang po. Hindi niya binabayad, pinipera niya.
Grabe. Sa palagay nyo ba, kahit na may sabihin na nating sitwasyon si Churba sa buhay, tama ba nagalit pa rin si Nanay Monique? Sinong gustong magsalita dyan? Ito, ipagalit nito kanina pa. Oo. Ano natin? Siyempre, hindi po pwede yun, Ma'am Corinne, kasi kailangan, pag may utang, dapat bubayaran. Kasi kawawa po si Nanay Monique na nagtitindahan po siya. Dapat kumikita po yung tindahan niya. Oo, kasi yun din ang kabuhayan nyo, Nay, no? Oo. Ito lang po ba ang kabuhayan nyo? Eh, paano yung mga... Yung nagbibigay sa akin pera na anak ko, hindi na nagbibigay dahil sa kagagawan niya. Ayun. Yan. Ito naman, may atraso rin sa kanya itong si Churba daw na may kinalaman sa damit sa sampayan. Lenny, humarap ka na. Ay! Ako! Bakit? Bakit ka galit? Bakit ka galit? Ano ang problema, Lenny? Ma'am, pinagtanggol ko po siya sa kapatid ko. May utang din po sa bahay yan eh. Magkano naman ang utang sa'yo? Hindi po sa kapatid ko. O, sa kapatid? Pinagtakpan ko siya. Magkano nga? Nasa ano yata yung 1.5 ang isang buwan. Oh. Pinagtakpan ko siya. Oh. Pagkatapos nakuha niya pang kunin yung sinampay ko. Ha? Niregalo ko po sa apo ko yun eh. May nakawan sa sampayan? Nawala po sa sampayan. Magtabi lang po kami ng bahay. Nangyayari ba talaga yun? Akala ko Hindi sa po. pelikula lang nangyayari yun. Hindi po totoo yung acquisition niya, ma'am, actually. Kung bibili ka sa Hindi, sinungaling tutuban, ka. pareho lang silang style. So, which naman, nabili ko yung during Christmas. So, ngayon, pareho Nabili lang sa naman pala. style ko. Hindi totoo yun, Kung ma'am. gusto mo mapapakita Hindi ko, totoo, hindi para totoo. pareho lang talaga, common lang Hindi siya na totoo. style po, ma'am. Eh kasi nga naman kung sa tutuban ka nga naman tutuban bibili. talaga, para pareho lang style siya. At saka wala siyang witness naman, ma'am, mapapatunay na talagang sa kanya yun. Ay, yung wala naman palang ebidensya. Sige, sandali lang. Titingnan natin. Ito ba hahantong talaga sa pagbabagong buhay, magbabayad, magkakapatawaran? Kasi pwede naman habang nagbabayad, bati-bati na kayo, hindi naman galit-galit, di ba? Pero aalamin po natin, mayroon pa ba tayo hindi nadidiscovering utang ni Chorba? At ano ang ating aral tungkol sa panlalalaki? Naku, ang daming aral laban dyan. Alamin natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Sinong sisi mo? Harapin mo face to face. Ang tanong ko ngayon, ito palang K-load may metro. May metro pala po ito, no? Siyempre, para malaman kung magkano na yung nakonsumo, ganun ba, Nay? Wala pong metro. Walang metro. Kung ano lang sa ang ano lang nakonsumo. po. Sa poste meron. Wala. Paano malalaman? Ayan, may metro daw. Naku, hindi sila nagkakasundo, Ate Corinne. Kuryente lang tapos may number yung Meralco sa amin. Oo. Ngayon pagka, kunyari, nawalan po ng load, tatawag kami dun sa Meralco. Pag naubos yung load. Doon po Ayun, kami may load magpapaload. kapag naubos yung Oo. load. Ganon. Tapos sinasabi po nila na, ganito na lang ang 40. Ayun. Sinasabi nila kung... Yung K-load pala, pagpapasko, pwede palang exchange gift. Di ba? Kung magbibigayan kayo ng mga regalo, pwede na lang. palang K-load na lang ang ibigay mo, makakatulong ka pa dun sa kabahayan. Hindi ba? Isa, dalawang araw ng kuryente din yun. Oo, 1-2 araw ng kuryente, biro ninyo. Ngayon, Mondi, ikaw, ano ang personal mong tingin sa sitwasyong ito? Sa akin po, huwag mong dadaanin sa sitwasyon, di ba? Kasi pag nakikita nyo na nag-happy-happy pa din, tapos meron pananagutan sa inyo, makakainis yun sa mga nagpautang, di ba? Dapat kahit konti-konti lang sana, di ba? Hindi naman natin... Sinasabi sa anak Correct, ko kung may eh. pinagdadaanan si Chorba, hindi naman natin sisinin ng buo. Nakakaaway. Yung bawasan na lang ba, Ate Corinne? Tapos makikita mo na naman, happy-happy. Ano? Happy-happy. Diba? Ate Corinne, wag ganun. Ayun. Parehas tayo, dami-dami. Bawal maging masaya sa pamilyang to. Grabe. Okay, ang tindi pero hindi. Siyempre, kahit may sakit, maaawa ka rin talaga. Pero hanggang saan yung awa? Hanggang saan yung pag-iintindi? Kung nangangailangan din siya, sa kikita nila, happy-happy ka. Sa depensa naman, Jess. Pero bukod kasi sa may karamdaman na iniinda si Churba, kailangan din nating intindihin, single dad.
merong ibinubuhay na anak. Okay, saka ito rin yun intindihin natin, ang dami niyang naging trabaho bago pa yung hotel. Dumidiskarte kahit sa barangay nila, nagtatrabaho, nagkaroon ng sakit, hindi naging enough yung kinikita kasi kailangan din niyang tustusan yung sarili. Tapos meron pa siyang bata na kailangang intindihin. Meron mang mga nagagalit sa kanya, meron pa rin namang kumakampi kay Chorva. So, Virgie, humarap ka na. Tulungan yung tao, lagi niyong dinadown. Bakit hindi niyo ba napakinabangan yung taong yan? Nakatulong sa inyo yan. Sa lugar natin. Nawala ng bayad. Utang niya. Bayaran mo yung utang. Ikaw na magbayad. Wala kang trabaho, di ba? Nung may trabaho ba, ginaganyan ba kayo? Hindi. Wala nga trabaho pero nakakainom naman. Ngayon nga na kasi may sakit nga. Bayaran mo yung utang. Wala sakit yan. Lahat ng pagkakitaon, pinapasok niyan. O sige, umi-epal ka, bayaran mo yung utang niya. Ganyan ka dahil hindi ka rin naalis sa yung issue mo sa akin na nagsaselos ka pa rin. Oy, yun naman pala. Kaya nang pala ganun makapagsalita. Asawa mo? Wala kang katibayan. O hindi na nagsiselos, bayaran na lang, no? Yan na lang, ikaw na lang magbayad ng utang ni Hindi ko Chorva. ba bayaran? Okay. Bakit naman magbanat siya pag gumaling yan? Okay, Virgie, sabi mo, pero teka muna, bago ang lahat, nagkaroon din kayo ng nakalipas na may love Matagal na triangle po. din kayo ni Hindi Aling po Monique. totoong triangle kasi po, nabubuhay asawa niya, nagtitinda akong panisan, nilalako ko. Kadaladaan po ako nagpaparinig. Hindi ko siya pinapansin. Ayun, okay, teka muna. Pero wala na si Mister. So wala Patay nang na po. Hindi pag-aawayan. pa ako makamove on. Ikaw ang hindi Yun naman makamove pala. dahil ba't sumama ka pa kay Chorva. Siyempre kaibigan ko dadamaya ko, naawa nga ako sa kanya, dinadown niya siya O, de bayaran mo yung utang niya. Hindi. Okay. Ang utang na babayaran ng kahiyan, hindi. Ayun, tama. Hindi, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya yung Hindi nga Oh. Nung malakas to, hindi naman nagkakadanya si Chorva Ngayon lang, dahil nagkasakit. Wala ng katuwang. Virgie, sabi mo, dati nakakatulong naman sa inyong lahat si Chorva. Opo. Anong klaseng tulong yon? Kagaya po, namatay din yung asawa ko. Wala akong malapitan ng maglakad ng ganito. Kung saan lalapit mga para maglilibing, tsaka sa City Hall. Siya po tinawag ko. Sumama po sa akin na wala pong bayad. Kahit pakainin ko lang po lang siya. Good Samaritan din naman pala talaga. Malaking bagay po yun. Hindi ko nga alam kasi namatayan ako ng asawa. Siya tinawag ko para may libing yung asawa ko. Yan. So kumbaga, parang hindi naman siya masamang tao. Ay, mabait po yan. Oo, yun na nga lang may utang. O, yun Yung nga lang problema, yung utang. Ang pangit ko lang sa kanya, umiinom. Yun lang. Teka muna, tanungin nga natin ang mga sausawero at mga sausawera. Dito muna tayo sa nagrereklamo. Sino? Kayo, ate. Hindi. Intindi mo rin si ate kasi alam mo si ate mabait. Pero inabuso mo. Oo. Kasi ikaw, sabi mo, dumidiskarte ka pag may bisita ka. Sana idiskarte mo rin yung pambayad mo kay ate. Hindi mo. Oo. Ganon. Oo, puti. Oh, puti kami. Okay, dito naman. Okay, Sa team Dumi pula. Depensa. Ito, sa mas bata tayo. Game. Katulad nga po ng sinabi kanina ni Chorva na for 1 month pa lang naman po siya nawawala ng trabaho simula na nagkasakit siya. Sana po bigyan nyo naman po siya ng kahit palugit kapag nagkatrabaho siya. Kasi totoo naman po mahirap magkaroon ng trabaho sa Pilipinas lalo na po pag may sakit ka. Kasi nihingan po tayo ng mga medical certificate, ganun po. Kahit nga walang trabaho, nakakainom Dito pa. Ate, ikaw. Hindi, kahit paunti-unti, pwede mo bayaran 10, 20, maiipon mo, makakabawas ka ng pambayad sa kanya. Utang. Ayun. Puti Yun na nga talaga, lang ang no? problema, wala rin pang araw-araw. Wala rin siyang pang araw-araw. May anak pang binubuhay. O, game. Sa tingin ko po wala naman pong kinalaman yung gender preference po ng isang tao para masabi po natin if mabisyo siya or hindi. Kasi po, kung iisipin po natin lahat,
gumagawa po siya ng paraan, di ba po? Kasi nga po may anak siyang binubuhay. So kung gumagawa po siya ng paraan and ginagamit niya po yung mga sinasabi niya po, ang panlalalaki niya, I mean, yun po yung way niya para makakita po ng pera na ginagastos niya po para sa anak niya. So dapat po hindi natin dinidisregard yung gender na preference niya para po masabi natin na ganun yung bisyo niya. Kasi yun po yung way niya na para kumita po ng pera para po sa anak niya. Pula. Ibig sabihin, Chorba, yung mga nakaka-date mo, ikaw pa ang kumikita. Oh, yes. Ah, ganun ba? Iba yun, ha? Okay, ano yun? Table lang? Ano yun? Di naman, ma'am. Minsan kasi, di kasi sila mag-speak na bisexual ako. Alam mo ba yung gusto lang pa kumanta kasi magandang boses ko, ma'am. Nalilibre ako na Madiskarte, oh. Hindi, pero ito gusto ko malaman kung magaling talaga siyang kumanta. Sige nga. Baka lumambot ang puso ni Ate Monique. Bigyan mo naman ng kahit na kapraso lang. Ano ang paborito mong kanta? Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Yeah, my Lord. Kanta pa lang, di ba? Kanta pa lang. It's a yes, it's a yes. Take me out of the dark. Kasi nga naman, kailangan ng kuryente. Di ba? Oh. Oo nga. It's a yes, Bakit it's a yes. naisip mo kaagad yung kantang yun, ha? Actually, ma'am, that's my favorite song talaga during na down ako. Oh. Yung parang gusto ko yung mga gospel song, ma'am, Totoo. na ano ba? O malay mo, itong session natin dito ang simula na ng pagbibigay liwanag, hindi lang sa bahay mo, kung hindi sa buhay mo, right? Actually, ma'am, kulang lang talaga ako ng friend o people lift me up na lang during na ano. Wala akong makausap. May relatives from Cebu. So wala ka masumbungan sa problema mo. Minsan nililak-lak ko na sa alak na gusto ko talagang naman sobrang depression po. Ayun. Wala, tutulungan mo talaga dapat ang sarili mo. At dito, may mga kasangga ka na rin dito. At kayo rin, Nanay Monique, sisikapin natin na kayo po'y mabayaran sa mga utang nyo, ano? Pero ano ba ang masasabi ngayon ng ating tatlong harapang tagapayo? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, harapin mo face to face. Okay, ito pala. Kasi K-load ang pinag-uusapan natin dito. Ano, yung K-load na inutang ng inutang maliban sa ang mga utang sa tindahan. Ito pala itsura nun. Kasi hindi tayo nagpapa K-load ng kuryente. Dito pala lalabas sa cellphone na, no? So pag galing po ito ng Meralco mismo, pwede pala yan. So depende kung magkano ang ilo-load mo. Yun. So ito po ang ating issue ngayon. May natututunan tayo araw-araw, ano? At ngayon, malalaman mo po natin anong mga leksyon sa buhay mula po una kay Doc Camille. Doc Camille, Wajating. Thank you, Ate Kuring. Okay, una-una na since ang pinag-usapan natin dito, kuryente, napakahirap pag yung sabihin na natin nakaka-experience kayo ng brownout. Kasi kumisan, hindi lang naman yung mahabang na walang kuryente. Meron yung paputol-putol, yung sinasabing outages, napakahirap nun. Dahil kasi unang-una nakaka-apekto dito, syempre pag mainit. Sa sobrang init, pwede kayo magkaroon ng physical ailments kagaya ng heat stroke. Yan, di ba sa sobrang init, ganyan yan. Pero, isang epekto nito, yung tinatawag natin sa cognitive development, yung sa ating pag-iisip, kasi naaapektuhan ang ating concentration at saka yung pagbibigay ng desisyon. Kumisan naguguluhan tayo, naging irritable tayo, and definitely, kung tayo ay meron ng depression, mas lalo tayong nade-depress. Pero sana dito, Chorba, tandaan mo, pwede ka naman namin matulungan pagdating sa ganyan. Sabi mo, kailangan mo ng kausap. O, nandito ako. Tutulungan kita. Walang problema dyan. Dahil kasi pwede kitang matulungan pagdating sa sabihin na natin nakaka-experience ka ng ganyan. Pero kung tutulungan kita, dapat mo ring tulungan ng sarili mo. Kasi kung hindi, mahihirapan din tayo. Sayang yung counseling. Sayang kung talagang bibigyan ka ng gamot. Dahil kasi kung bibigyan ka namin ng gamot ng psychiatrist namin tapos hindi ka naman magpapakatino at iinom ka pa rin ng alak, walang mangyayari sa buhay mo. So ayusin mong maigi ang buhay mo. Oo.
Tsaka yung pag-inom ng alak, Churva, talagang kung minsan maganda, wag mo na lang simulan. Kasi sabihin mo, isang baso lang. Hindi mo kakayanin yung isang baso lang, magtutuloy-tuloy ka. Di ba? Ganun yun eh. Pero na lang kung you can really discipline yourself, malabong mangyari yun, lalo may kasama ka. Hindi ba? Okay. Dr. Love, what do you think? Oh, salamat, Ate Kuring. Tama yung sinasabi mo, wag nang humawak ng alak. Kasi kung iinom ka ng isang baso, masusundan pa yan. Eh, alam mo, may sakit ka. Ikaw, niloloko mo lang ang sarili mo. Di ba? Ang maliwanag dito, may responsibilidad tayo. If you commit yourself to someone na babayaran mo yung nakonsumo mo, may responsibilidad ka. Kasi, kuya, sa Meralco, hindi pwedeng sabihin, bukas na lang o sa next week na lang babayaran. Pag naubos ang pondo sa Meralco, putol, walang serbisyo. Ito ang katotohanan ng buhay at ito ang dapat nating harapin. Ayun, tama. May mga obligasyon talaga na kapag hindi mo tinugunan, putol ang buhay mo. Alam mo yung ganon, di ba? Okay, Attorney Lorna, they resort to K-load, right? O kaya mga panguutang, pagkakabit ka. Yung jumper, bawal yan, di ba? Ano ba ang nakasaad sa batas sa mga jumper? Hindi rin pwede. Yung jumper, illegal yan. Yung K-load, parang yun ang sagot ng gobyerno para hindi ma-violate yung Republic Act 7832, yung tinatawag na Anti-Electricity and Electronic Transmission Lines tsaka pilferage. So, tinanggap ng gobyerno na talagang may nagpipilfer, no? So, ito yung K-load, yun ang problema, pang temporary solution lang yan. Ang talagang problema natin, napakamahal ng electricity talaga. Kanya hindi maiiwasan yung illegal connection, yung nagpipilferage, yung yung mga ganyan, nagja-jumper. Yung K-load, parang temporary solution lang yan. At number 2, yung kasi maraming hindi nakakaintindi na yung Solo Parent Act, hindi lang para sa nanay. Para sa tatay rin yan. May tanong si Jess. Pero paano po kapag ampon? Halimbawa, pasok pa rin. Pag ampon, unfortunately, hindi. Ayun. Kasi if you are a solo parent, pwedeng wala kang asawa, no? Kagaya ni Chuva. Pero yung anak, 22 years old and below, magka-qualify, pero kailangan anak mo. Ayun ang problema. Okay. Pero, kasi kahit sa 4-piece, hindi rin niya anak na tunay. So, hindi rin applicable. Ang 4-piece ba is applicable kahit single ka? Yes, 4-piece is applicable. O, ayan. Kahit single ka, no? Pero di ako disqualified ako dyan, ma'am, kasi di ko nga anak po. Hindi. 4-piece, pwede daw kahit walang anak at single. Oo. Ang 4-piece naman, mahirap rin ang qualification, no? Kasi kagaya ng past episode natin, yung bahay niya, may bahay siya. Yung bahay niya ate, konkreto. Konkreto ang bahay mo? Disqualified na siya. Kahoy lang. Merong threshold, no? Yung poverty level na sinasabi. Pag nasa poverty level ka ng gobyerno, pwede ka mag-apply. Ang problema, Sir Chuva, pwede kang ma-employ. Gamutin mo lang yung liver issue mo at saka yung pag-iinom, pwede, employable ka pa. Sa dami ng unemployed, talagang marami kang kalaban sa 4-piece na yan. Pero, nasabi mo dito on air, na wala kang pamilya dito. Nasa probinsya ka. Taga Cebu ka. At saka wala ka namang partner dito kasi nasa kulungan, ano. Ang suggestion ko, Ate Kuring, yun ang problema natin. Ang daming gustong pumunta dito sa Metro Manila. When dapat ang kabuhayan nyo, nandun sa mga probinsya. Huwag nating isipin na dito lang pwede mag-employment sa Manila. Ang sagot ko sa inyo, pag-isipan nyo kung meron kang pamilya at merong tutulong sa'yo sa Cebu, kung saan ka galing, umuwi na kayo. At doon na lang kayo magbagong buhay. At sa atin lahat, huwag naman tayong judgmental. Tama. Miski na may, sabi nga ng isang sausawera,
dapat wag nating i-judge yung gender preference niya. Kung gusto niya ng lalaki, okay lang. Nasa kanya yun, ano. At kung sabi nga niya, nagbagong buhay na, mami, no, ayaw na niyang uminom, bigyan natin. Kasi hindi naman tayo judge dito sa programang to. Okay, maraming salamat, Attorney Lorna Capuna. Ang tanong, magkakabayaran na kaya ng utang o magtutuloy-tuloy pa rin ang prepaid not paid na kuryente at mga nagkawatak-watak na mga relasyon? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Harapin mo face to face. Ayan! Okay. Mahirap po talaga ang may kaaway. Hindi po ba yung may kagalit? Parang wala kang katahimikan. Mas maganda at saka nanay mo, Nick, mahirap din yung galit ka. No? Hindi ba yung pagising mo, buwisit ka na? Mahirap po yung maganda yung pagising natin. Nagpapasalamat na tayo sa Diyos na marami tayong blessing, tulad ng silyang ito, na pag ganyan-ganyan na lang ako. Take it away, Mondi. Kaya ate ko rin, kitang-kita namin ang kagandahan mo dyan sa iyong upuan. Kaya tinirno ako na rin ng dilaw, di ba? Maraming salamat sa SPJ Furniture. Baka naman. Wow, thank you po. Okay. So, nag-usap-usap po kami behind the scenes habang nagko-commercial. Kung ano ba, nakahanap na kami ng paraan, ayan, ng bayaran, ng paunti-unti. Dito kay Nanay Monique, tsaka kay Nanay Lenny, di ba? Nakangiti na, oh. Kita mo, maaliwalas na ang mga muka. Pero, kahit mabayaran kayo, kailangan siguro mag-iisip din kayo kung magpapautang kayo ulit. Right? Kailangan medyo back to zero tayo, di ba, Churva? Yes, kailangan talaga. O ayan, since magkakaayusan na at ikaw rin, syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikaw ang lumabas dyan sa butas na madilim na sinuotan mo, hindi ba? Yes, ma'am. Ayun, okay. O ayan, magbati-bati na tayo. Sige na. Ayan, tayo ka na dyan. Ayan, Nanay Monique, ayan, Churba, magkaibigan naman kayo dati. Oh. Ang sarap yung makeup. Ang sarap yung makeup ni Churba. Oo. Kaya pala, naku. Oo, yung pala ang agimat mo, ha? Kung yung makeup talagang give na give. Iba yung yakap niya, may sinseridad. So, Churba, palakpakan natin sila kasi magbabati na sila. Ayan. Nagbati na. Para may katahimikan tayong lahat. Kasi ganito ang pag-aralan ko rin, no? Kung gaano kadilim o kaliwanag ang buhay natin, ay nasa sa atin yun. Tama? Tama? Tama! Ayun. Wala yan sa Meralco. Wala yan sa K-Load. Nasa sa atin ang liwanag ng buhay natin. Sana nga'y the best things in life are free, like kuryente. Pero hindi. Kailangan natin siyang bayaran, di ba? Pero hindi libre ang maraming bagay sa buhay. Di ba? Tulad ng panglaba, tulad ng vitamins, gamot, kuryente, lahat yan hindi libre. Ito ang parati nating sinasabi sa kabataan na nag-aaral pa lang. At sa lahat ng tao, lahat ng napapariwara, ang buhay ay punong-puno ng obligasyon. Mula sa pagkabata natin, di ba, sa eskwelahan, obligasyon. Habang tumatanda tayo, obligasyon. Ang buhay ay puno ng obligasyon na kailangan nating sikapin, na ayunan at tugunan. Di ba? Kaya tayo nag-aral, kaya tayo pinag-aral ng ating mga magulang para maging handa sa buhay. It's never too late, bata ka pa, hindi ba? Dahil kapag hindi nagagampanan ng obligasyon sa ating sariling mga kalusugan, sa ating mga anak, sa ating kapwa, dito na talaga magdidilim ang buhay mo. Ayon, sindihan natin ang ating mundo para magliwanag. At tayo lang ang makakagawa nito para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Tama? Tama. O, di ba ang galing ko? O. Ate Kuring. Sindihan
ha? Ate Corinne! Oy, pero Ate teka Corinne! muna, baka literal ninyo, sindihan ninyo ang mga bahay ninyo, ha? O, sunog ang ibig sabihin nun. Hindi, ibang episode yon. Okay. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Corinne, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sa puting tama o mali. Galit, bati. Ano ang problema, Michelle? Yung anak ko, sinasaktan ng magaling kong hipag. Totoo! Yun, totoo! Bakit mo kayo nakasaktan yung anak ko? Hindi ko saktan yung anak mo! Sabi na sinayag yung anak ko yung saktan ko! Hindi ka mag-anak, ikaw may responsibility. Ikaw mag-alaga ng anak mo para makita mo! Hahanap tayo ng paraan para hindi siya kumakatok at meron talagang paglalagyan yung bata. Harapin mo